Ito na. 5 minutes na tayo mga kababayan. So ang ating unang pag-uusapan ay walang iba kundi si Polonsky. Si Polonsky, mga kababayan. Ito pong una nating pag-uusapan ay patungkol po ito mga kababayan sa kung saan nagbanta na po si Pulong. Kung naalala ninyo mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes IV, mga kababayan, ay sabi niya ngayong buwan na to, Enero, di ba? Nieves Banaa, gilo po sa'yo dyan. And kay Fabian, may galap shoutout po. So ngayon mga kababayan, sabi nga ni Trillanes, ni Senator Antonio Trillanes, magsasampa siya ng kaso laban kay Pulong dahil dito sa 51 billion flood control, no, fund, no, na kung saan mga kababayan ay bakit hindi ito maimbi-imbestigahan, no, ng ICI, at hanggang sa naubos na lang ang ICI member ay hindi pa rin tinalakay itong kay Pulong. So ngayon mga kababayan, kung ang ICI daw na may mandato hindi kayang gawin, si Trillanes naman na walang mandato ay nagagawa. So ano pang kwenta ng ICI kung magtagal pa sila dyan kung hindi naman nila magawa? Sabi naman ng reporter, hindi ba kaya kasabwat sila or sangkot sila? Sabi naman ni Trillanes, baka nga ganon. So ngayon mga kababayan, simula nung sinabi po ni Trillanes ito, ay isa-isa na pong nagkalasan ang ICI. At balita ko nga, sabi ni Amy Marcos, 'di ba? Na ngayon daw Pebrero 1, next month, madidisband na daw itong ICI. Mawawala na daw ito. At papalitan daw. Nako po, mga kababayan. Ayan. So ngayon, mga kababayan, eto na nga ang sabi ni Pulong. Kasi nga, sabi nga ni Trillanes, mga kababayan, pero ipapanood ko po muna sa inyo itong naturang nagsalita si Trillanes kasi ayaw ko namang sabihin dito na nag-imbento lang tayo ng kwento o gumagawa lang tayo ng kwento, no? Ito po, mga kababayan, Trillanes, Pulong, ayan, BNC. So ito po mga kababayan, pakinggan natin. Ang naman, ito, ang sa pagkakaalam ko ay Wait lang, ayan, mga kababayan. isang hearing po sa House of Representatives. Ayan. Pinayuhan ni Senator Antonio Trillanes ang ICI na umpisahan ang flood control probe sa Administrasyong Duterte. Hit niya, dito nag-umpisa ang umano'y kalakaran ng korupsyon. Totoo Narito naman ang talaga. Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Totoo po yan. Nag-umpisa talaga kay Duterte. Reklamo sa Enero, si dating Senador Antonio Trillanes laban kay Congressman Paulo Duterte tungkol sa umunoy 51 billion worth of insertions na nakulimbat nito mula 2020 hanggang 2022. Isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni Yumaong Cabral. Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Sa kasalukuyan, nagsasagawa raw ng sariling investigasyon si Trillanes Patay. sa reklamo niyang ito laban kay Duterte. Hala. Bagaman hindi ito opisyal na mandato, karapatan naman daw niya ito bilang individual. Tama. Maliban kay Congressman Duterte, nauna nang maghain ng reklamo si Trillanes, laban naman kay Senador Bongo at dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa umunoy Hala. pag-award ng 7 billion worth of projects sa tatay at kapatid ng senador. Hala. Kaugnay nito, may buwelta si Trillanes sa Independent Commission for Infrastructure. Ayan. Kaya yun ang panawagan ko rito sa ICI. Kung yan, dalawa na yan, na napaka-obvious na mga kaso, hindi nyo maimbestigahan, magsara na lang kayo. Tama. Ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption
Totoo naman talaga ang sabi ni Trillanes. Bakit laging inuuna ng ICI ay itong mga diskaya, itong mga kontraktor, itong mga engineer? Kasi alam nyo kung bakit mamaya natin ipagpatuloy yan. Hindi ko po kinakalaban ng ICI ni PBBM. Pero nakakapagtaka lang po mga kababayan na bakit unahin nila yung mga galamay, hindi nila unahin yung puno. Bakit doon sila sa ugat nangunguha, sa dulo ng ugat? Saan ba yung puno? 'Di ba? Bakit hindi nila imbestigahan itong mga malalaking manok? Bakit hindi nila puntahan yung pinakapuno? Kasi kapag ka ang puno, mga kababayan, iniimbestigahan mo yan, yung mga ugat niyan, masusundan mo. Bakit doon sila sa ugat, sa dulo ng ugat nag-umpisa, pag pinutol mo yung ugat, hindi mo makikita yung puno. 'Di ba? So ang mangyayari dito, bakit niyo uunahin yung mga galamay, no? Ang mga galamay pwedeng magsinungaling yan. Alam niyo yung taktika kasi, mga kababayan, ang taktika kasi ng ICI, pang-Indian, Indian style. Bakit? Nakakapanood kayo ng palabas sa India, nauuna yung huli. Di ba? Nauuna yung huli bago mag-umpisa. Lahat ng palabas ng India, movie, yung huli ang inuuna bago babalik pagkabata. Halimbawa, meron silang palabas doon na gera. Una nilang anuhin dyan, ipalabas yung huli, kung paano namatay, paano pinasabog. Tapos, babalik yan sila sa umpisa kung paano naging ganito siya. Ganon. So, hindi po tayo pwedeng mag-una sa uhuli. Bakit mga kababayan? Kasi kapag pinutol mo yung dulo ng ugat, ang dulo ng ugat pag pinutol mo, hindi nasasangayan. Yung pinutulan mo, yun yung tutubo ulit. Kumbaga, parang buntot ng butike. O buntot ng tuko. Kita nyo, buntot ng lizard. Kapag pinutol mo yung buntot niyan, yung buntot gagalaw-galaw yun, yung putol. Tapos ilang minuto, mamamatay na yun. Pero yung pinutulan mo, sasanga yun ulit. Sasanga yan. So bakit kayo dyan sa putol, magpo-focus, hindi kayo dito sa pinutulan? 'Di ba? Katulad niyan, si Diskaya nakulong. Ang tanong ngayon, napakulong nyo na si Diskaya. 'Di ba? So ano pang isasabi ni Diskaya? Inakulong na nga siya. Sige nga. Nakulong na si Diskaya. Ngayon, nandun siya sa loob ng kulungan. Hindi niyo siya pwedeng pigain. Bakit? Nakakulong na siya. So ano pang sasabihin ni Diskaya? Maliban na lang kung hindi pa siya kinulong at binartulina ninyo at tinubig-tubig nyo. Alam nyo yung pahigain tas lagyan ng towel yung mukha tas bubuhusan ng tubig? Ito torture. Kakantayan. Ang problema kasi pinakulong nyo na. So paano yung amo nun? Kasi ganito yan mga kababayan. Napaka-imposible po na si Diskaya makakuha ng bilyon-bilyong proyekto kung walang mga politiko na nag-abot sa kanya. Kasi bakit mga kababayan? Bakit? Si Diskaya wala yang koneksyon sa government. Wala siyang posisyon sa gobyerno. Bakit siya kumuha ng halos 200 billion project? Sige nga. Paano nangyari yun? Paano yan nakamkam at nasabat ni Diskaya yung 200 billion na yan kung walang mga politician sa likod niyan? Kinulong nyo na So paano pa siya magsalita? Maliban na lang kung hindi nyo pa yan kinulong at tinubig-tubig ninyo, binunutan nyo ng kuko, tinanggalan nyo ng bagang na walang anesthesia, kakantayan. Ang problema lang kinulong ninyo. Para saan? Tapos na agad? Wala na. Sino pang ikakanta ni Diskaya? Diba? Sinong ikakanta ni Diskaya? Tingnan niyo si Chis Escudero, wala na, tahimik na. Yung issue ni Saldico, wala na, tahimik na. Yung issue ni Romualdez, wala na. Tapos na. So sinong makukulong ngayon? Katulad niyan, si Trillanes na ang kumilos. Si Trillanes na ang nag-imbestiga. Ito ngayon, mga kababayan.
ang sinabi ni Pulong. Ito ngayon mga kababayan, ang sinabi ni Pulong. Ayan. Yan po ang sinabi ni Pulong sa Pilipinas Today Post po yan. Ayan po ang sabi ni Pulong. Basahin ko lang po. Nanahimik lang kami, mga Duterte. Pero kung ginalaw kami, ang aso nga kumagat kapag tinapakan. Iba pag kumagat. Nagbanta na si Pulong. Kasi bakit? Kasi bakit? Si Trillanes kasi gumalaw. Si Trillanes handang sagasaan lahat. Kasi itong investigasyon ni Trillanes, mga kababayan, matindi talaga si Trillanes sa totoo lang. Ganito kasi yan eh. Pwede kasi si Trillanes kumuha ng sariling investigador eh. Pwede rin si Trillanes kusang gagalaw. Kasi, ganito yan. Ang mga nasa paligid kasi ni PBBM, sa totoo lang mga kababayan, wala kasing mapagkatiwalaan si PBBM dyan. Kaya nga sabi ko, kung nakinig lang sana si PBBM sa mga sinabi ko, sino ba naman ako para pakinggan? Dapat ang kunin niya dyan, sila Trillanes, sila Ila de Lima, Chel Jokno, diba? Si Risa Hontiveros, si Kiko, si Bam. Yan ang kunin niya kasi mapagkatiwalaan yung mga yan. Walang pahigurapsyon yung mga yan eh. Bumibira, tumitira talaga. Hindi umaatras at lumalaban. Ang problema kasi ngayon mga kababayan, balibalita ko, may balasahan kasi, may balasahan kasi sa gabinete ni PBBM ngayon. 'Di ba? Ano ba ibig sabihin ng balasahan? Magtatanggalan. Kasi bakit? Halos 4 po na miyembro ng gabinete ni PBBM tatanggalin. Ito according sa aking nakikita, Herbosa, Angara, DICT. Si DICT, di ko alam kung anong pangalan nun. Parang Chinese. Tapos may isa pa. Basta 4 ang matatanggal sa gabinete ni PBBM. Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, yung mga nilalagay ni PBBM sa gabinete, mga sapit din. Kaya nga, mahirap talaga gumalaw si PBBM kasi wala siyang mapagkatiwalaan dyan. Alam nyo, ang bukod tanging makatulong kay PBBM, liberal senador lang, liberal politician. Yan lang ang makatulong sa kanya. Si General Torre na nakakatulong sa kanya, sinibak. Nag-resign na. Hindi naman sinibak, kumbaga, nirelieve. Na kung saan yun yung papagkatiwalaan niya. Dahil nagpadala siya sa Solsol at bulong ni Juan. Na kung saan si Juan ay balingbing din. Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, si Trillanes kasi kapag gumalaw yan, kahit sino kang Poncio Pilato dyan, sasagasaan ka. Kasi once na si Trillanes gumalaw dyan sa 51 billion investigation laban kay Pulong, kapag may umangal dyan, isa ka. Bakit ka umangal kung hindi ka kasali? Diba? Napansin ninyo mga kababayan, simula nung nagsalita si Trillanes, na imbestigahan niya si Pulong at isasampan niya ngayong Enero ang kaso, halos lahat ng nasa ICI nagsialisan. Diba? Mahirap kasi ang sitwasyon ni PBBM ngayon mga kababayan. Kasi bakit? Kasi bakit mga kababayan? Lahat kasi halos nang nakapaligid kay PBBM, mga dating manok ni Digong yan. At kung ikumpara man natin yung sitwasyon ni PBBM at ni Digong, mas malaki na kasi ang ipon ni Digong kasi natapos niya yung termino. At kung tutuusin, mas malaki ang nasuhol ni Digong sa mga nakapaligid kay PBBM kaysa kay PBBM ngayon. Si PBBM kasi seryoso sa trabaho, si Digong kasi noon kinitoy-kitoy kasi niya. Naging presidente siya pero pinuprotektahan niya yung mga illegal. Mafia kasi. Sindikato kasi si Digong. Yan ang totoo. Kaya ang dinaan niya, yung tinatawag niyang war on drugs, war on drugs, ano lang yun, front lang yun, para magmukha siyang magaling, magmukha siyang matapang at para sa bayan kung titignan. Pero mga kababayan, niluloko lang po kayo. Sa madaling salita, ang sabi niya, uubusin niya ang droga. 3 to 6 months. Ano pong nangyari? Ito palang una pa lang nasabi niya, pagtakbo niya. 2016,
sa grandstand sa Luneta. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Anyari? 3 to 6 months. Ilang years na? 11 years na mula nung bumaba siya. Naubos ba ang droga? Nga. Sabi niya, pangalawa, mga kababayan, yung criminality sa Pilipinas, lilinisin ko yan. Putang ina, nalinis ba niya? Wala. Ubusin ko ang adik. Kahit ubusin mo yung adik, kung ang drug lord ay ni isa, wala kang pinatay, hindi po malilinis ang droga at adik. Di ba dyan palang budol ni? Biruin nyo, sa utang ng Pilipinas, iniwanan ni Digong ng umabot ng 14 trilyon. Sa problema ng Pilipinas, iniwan ni Digong lahat ng basura. Nakalat niya, si PBBM nagsalo. Na sa loob ng 6 na termino, ni isang kurap walang napakulong. Kita mo yan? Kaya sa ngayon, mga kababayan, si Trillanes gumalaw, ayun, nagbanta na si Pulong. Nananahimik lang daw ang mga Duterte. Kung ang aso nga daw pag natapakan nangangagat, iba daw pag sila ang mangagat. Tanong ko lang mga kababayan, kailan ba nanahimik ang mga Duterte? Kailan ba nanahimik? Sila nga yung halos putak ng putak. Tapos naghahamon. Simula nung umupo si PBBM, wala nang tigil yung mga utak nila. Hindi sila nakakatulog. Gutom sila kapag wala silang mabira sa administrasyon. Kasi bakit? Ganito yan mga kababayan. Halos kasi na mga binangga ni PBBM ngayon may koneksyon sa kanila. Sinong unang binangga ni PBBM? Si Bantag. Nagtago, may connect sa kanila. Si Tebes, nagtago, nahuli, may connect sa kanila. Si Kibuloy, naaresto, may connect sa kanila. Si Digong nakulong, may connect sa kanila. Si Sara pina-impeach, may connect sa kanila. Ngayon si Pulong imbestigahan, may connect pa rin sa kanila. So kaya sila hindi nananahimik. Tapos sabihin, tahimik lang sila. Kayo yung unang pumutak, kayo yung unang naghamon, kayo yung maisog rally dyan. Tapos ngayon, nung siningil kayo sa mga tinanim ninyong kasalanan, kayo na yung biktima? Paano nangyari yun? Kung si Digong hindi pa nakulong, hanggang Hong Kong, andun yung rally nila. Diba, Ma'am Jessa? Maraming salamat po, Ma'am Jessa, sa yung super chat. Kawawa nga ang Pangulo natin. Diba? Nakita ninyo, kung si Digong hanggang ngayon hindi nakakulong, hindi matigil ang kaguluhan sa Pilipinas. 4 ang paa ng hayop. Ang hayop, 4 ang paa maliban sa manok. Ang hayop, napilayan ng 2 paa. 2 na lang ang gumagalaw. Sino ba ang napilay? Nawala si Kibuloy, nawala si Digong. Andyan si Pulong, si Sara. Dadagdagan pa ni Baste, pambulaklak lang. 'Di ba? Ganun ang mga hayop. Pagpilayan mo 2 paa niyan, halimbawa, pinutol mo 2 paa, may 2 pa. Pag yung putol ay gumaling yun, makakagalaw pa rin kasi may putol. Maliban na lang kung hanggang dulo mo putulin. At putulin mo, kumbaga sa sasakyan, 4 ang gulong. Pag tinanggal mo yung 2 sa huli, wala nang kwenta yung harap. Maliban na lang kung 4x4. 'Di ba? Pag tinanggal mo yung gulong sa huli ng sasakyan, wala nang kwenta yan. Bakit? Kasi ang gumagana dun, yung gulong sa huli, yung harap bulaklak lang. Maliban na lang kung 4x4, 4 na gulong yung gumagalaw. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Sa tingin nyo, kung hindi nakulong si Kibuloy, hindi nakulong si Digong, tuloy ang supply, tuloy ang
funding. Kasi may pera si kay Buloy eh. Tuloy ang pambababoy nila. Kahit si Digong nagkabulol-bulol, nagkaunsi-unsi na, Ma'am Arlene Fabular, hello po. Nagkabulol-bulol, nagkaunsi-unsi na, kung ano-ano na pinagsasabi, nanginginig na nga sa stage, bumabarag-barag na, binibit-bit pa rin nila. Kasi si Digong maraming nauuto eh. Ma'am Solita Estrada, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, eto na nga, hindi po Ma'am Clarita, kakaumpisa lang po. So ito na nga ang nangyari, nagbanta na si Pulong. Kasi nananahimik lang daw sila. Si Trillanes gumalaw na eh. Alam naman po natin na si Trillanes ang pinaka nakakatakot na kalaban nila. Bakit? Biruin ninyo, si Trillanes ang nagpakulong kay Digong. Kasi kinasuhan ni Trillanes doon sa ICC sa Netherlands. Pero alam nyo sinong sinisi nila? Si PBBM, kasi alam nila si PBBM hindi pumapatol, tahimik lang. Diba? Bakit hindi si Trillanes ang birahin nila? Bakit hindi si Trillanes ang bakbakan nila? Kasi bakit? Takot sila. Diba? Alam nyo bakit? Ito tanong ko mga kababayan, yung mga nanonood sa akin ngayon. Like po tayo. Hindi nyo ba lubos maisip? Ma'am Ilidilhilo po. Naiisip nyo ba at napasok ba sa isipan ninyo, bakit hindi man lang aksyonan at balikan ng mga Duterte si Trillanes? Bakit kaya? Si Trillanes po ang pinaka malaking kalaban nila na nagpakulong kay Digong. Si Trillanes din ang nagpapahabol ngayon kay Bato. Si Trillanes din ang magpapahabol kay Bongo, pati kay Sara. So bakit hindi man lang nila mabalik-balikan si Trillanes? Yun ang tanong. Anong meron kay Trillanes na kung bakit hindi mabigkas-bigkas ni Pulong at sabi niya na nanahimik lang daw siya? Kapag inapakan, ang aso nga daw pag inapakan, mangangagat. Mangangagat din daw siya. So bakit hindi niya sabihin Trillanes na nahimik lang kami? Bakit? Anong meron kay Trillanes? Si PBBM kasi, kaya nilang ganyanin kasi si PBBM simulat sa poll, mula nung nag-exile sila sa Hawaii until now, wala kayong narinig na pinatulan. Tahimik lang kasi. At kahit babuyin mo yan, hindi ka papansinin yan. Kasi ang sabi nga ni PBBM, kapag maraming galit sa'yo, ibig sabihin may nagawa kang maganda. Diba? Sabi ni Pokemon, kung hindi nagkaroon ng baha, hindi alam ni BBM na may mga nagnakaw pala sa 3 taon ni BBM, walang nagawa. Alam mo, sa totoo lang Pokemon Pikachu, isa lang masasabi ko sa'yo, alam ni BBM yan. Ngunit, ang inisip ni PBBM, ganito po yan. Malaking manok po ang kanyang makakabangga. Una, alam ni PBBM yan na si Digong ang punot dulo dyan. Ayaw kasi ni PBBM magpakahero. Ayaw ni PBBM magpakahero. Bakit? Kung talagang balikan ni PBBM si Digong, kasi alam naman ni PBBM yan na lahat ng galing sa administrasyon ni Digong, isa lang. Alam nyo, alas ni PBBM na hinawakan, isa lang. Kung sabihin ni PBBM, galing naman to lahat sa administrasyon ni Duterte, burado ang mga Duterte. Maniwala kayo sa akin. Isang salita lang ni Marcos, yan yung alas na hawak ni Marcos. Pag sinabi ni Marcos, alam nyo, naghirap tayo ngayon, wala namang ibang may gawa dito, kundi ang dating administrasyon. Kasi pansinin ninyo, lahat ng proyekto, puro mga haligi lang nakatayo, puro palpak. Sa kanila nag-umpisa ito, sinalo lang natin. Burado sila lahat. Wala nang maniniwala. Bakit? Kasi sabihin ni PBBM, tignan mo, year 20 ganito, year 20 ganyan, year 20 ganon. Lahat yan, puro kay Duterte. Sinalo ko lahat yan. Saan ka nakakita? Nag-iwan ka ng 14 trillion. Sino magbabayad nun? Si Digong? Nakakulong na at bawal naman siyang pumasok na sa politics. Diba? Isa lang nasabi, ayaw lang kasi ni PBBM manisi. Instead na manisi siya, linisi na lang niya kasi siya naman ang nakaupo dyan.
Ayaw kasi ni PBBM nung kasalanan to ni ganito eh, kasalanan to ni ganyan eh. Oh. Instead na manisi siya, linisin na lang niya para makita ng taong bayan ay oo nga. Tignan mo, year 2016 onward, yan si Diskaya yumaman. So paano nyo sabihin sa administrasyon ni PBBM yan? 2016, sino bang presidente niyan? Diba? Yun ang katanungan ngayon, mga kababayan. Nagbanta na si Pulong. Nanahimik lang daw sila. Kung ang aso nga daw pag naapakan, nangangagat. Mangangagat din daw sila. So naging aso na pala sila ngayon. Sa bagay, kapag ang aso talaga tahol ng tahol, alam nyo naman. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan.